Kaya na ano ko guys, kahit nakikita nyo kung masaya sa live ko, hindi ko rin maano yung sarili ko na hindi ko rin makontrol yung sarili ko. Sabihin ko sa inyo yung nararamdaman ko na yung partner ko, nag-iisa lang siya doon na yun nga, ma-operaan siya. I'm sorry guys to show you my sadness this time, to let you know. Ang hirap pala ng ganito guys. Kita nyo, nandito lang ako, hindi ako galong lumalabas. Kasi hindi ko magawang magsaya. Kaya lang ako kung natawa ako ngayon, nagla-live ako kasi ang daming pumasok diyan tapos may nagbigay pa ng sharing. Ang daming views, ang daming mga silent viewers na nandiyan. Kaya nakita niyo parang ko, pero nandito pa rin sa puso ko yung kalungkutan kasi nga kamamatay lang ng tatay ng mga anak ko. 34 years na kaming iwalay. Nakita ko kasi guys nung pagkamatay niya dahil inano siya guys, yung cremate siya. Ako ang kasama sa cremation dun sa Puninara, sa cremation play, nila. Nakita ko kung paano siya ipasok and then pray po namin maging okay po, successful ang operation. Thank you, Madam Jacqueline Rosco. Miss ko na yun din, beautiful soul, Madam, we need you. Kaya nga, tapos alam niyo, kukwento ko sa inyo yung pagka-cremate ng tatay ng mga anak ko. Nung ipinasok siya sa cremation, pinakita nila sa amin. And then, nung ilabas na siya, yung abo na lang siya. Ganun pala yun guys, yung makikita mo, nag-aapoy pa yung mga buto niya, pero wala na siyang bungo, wala na, as in, mga buto lang na lang sa mga tuhod ang makikita mo, at saka yung buto niya dito sa tuhod na ganito, yun na lang ang makikita mo, as in, wala na lahat. So, ayun, doon ko naramdaman yung kalungkutan, talagang naiyak ako, and then, oo, nakaano na siya. Tapos yung meron siyang bahay doon sa Isabela, doon sa tabi ng anak niya. Yun ang pinakamusileyon niya. Ako din ang kumuha ng abon niya. Kami din ang nag-asikaso. Kaya nakita ko talaga yung, kumbaga na feel ko yung kalungkutan talaga guys na siyempre tatay siya ng mga anak ko, di ba? Kaya nakita niyo hindi ako nag-live ng ilang araw. Tapos, pag after 1 week, nag-chat sa akin si David na masakit yung itch niya, yung balakang niya. And then, last week, sabi niya, love, sabi niya, hindi na ako makalakad ng maayos. Kaya sabi ko, kung pwede ko lang atakin yung araw para makauwi ka agad ako. Pero wala akong magawa, di ba? Kundi pag-pray lang siya. Kaya nag-try lang akong mag-live ngayon dahil nga sa totoo lang guys, I feel depressed. Nalulungkot talaga ako kasi wala akong hiniling sa Diyos na kundi sana maging okay siya. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan, mega shoutout.